Sa video na to, isi-share ko sa inyo kung ano-ano ba ang mga requirements para maging virtual assistant din kayo. So para sa mga bago lang sa channel ko, ako nga pala si Purpose Driven VA, nag-share ako ng experience and knowledge ko as virtual assistant sa work from home. Okay? So ayun, unang requirements dyan is dapat meron kang skills and knowledge kung saan ka man nag-a-apply. Maliban na lang kung agency kasi may mga agency tinatrain nila yung mga mga virtual assistant nila para ma-match sa i-prepare nilang client. So kung mag-agency kayo, so ayun, siguro iti-training ka na rin nila. Pero may iba naghahanap na rin ng experience. Pero karamihan sa mga agency is sila mismo yung nagtitrain ng kanilang mga virtual assistant. Okay, pero kung ikaw ayaw mo naman mapunta sa agency kasi syempre, ang agency guys is may cut sila na medyo malaki-laki sa kung ano man yung binabayad ng client nyo. So let's say 60%, 70%, pero hindi yan 50-50 guys. So mas malaki yung nakukuha ng agency nyo kasi syempre, na madami silang taong hinahawakan, yung taga-train sa inyo, yung marketing team pa nila, kung ano-ano pa. So, may malaki talaga yung porsyentong mapupunta sa kanila. Sa inyo, medyo maliit lang. Okay? Pero kung gusto nyo naman maghanap ng client, direct client, katulad ko, direct client, is kailangan nyo ng skills and knowledge. Huwag kayong gagaya sa ibang coaches ng VA na nagsasabi na fake it till you make it, na kahit wala ka pang skills and knowledge, PPKN mo siya. Then, tsaka ka na lang anong tawag dito? Mag-i-study once na nakuha mo na yung job mo. So, wag kayong mag-fake it till you make it. Kasi napakadami ng tools ngayon na pwede nyong gamitin para makapag-aral kayo and makapag-acquire kayo ng mga specific skills tsaka knowledge sa kung anumang VA roles or VA jobs na i-a-applyan nyo. So wala lang rason para magsinungaling, mag-effort na lang kayo. Then mag-aral kasi para rin naman sa inyo yan eh. Kasi kung na-hire nga kayo tapos wala pala kayong skills and knowledge, kayo lang din yung magsasuffer, mape-pressure kayo, baka hindi pa kayo tumagal sa client nyo, then papangit yung record nyo, diba? Then papangit din yung tingin ng client mo sa'yo. Compare sa meron kang skills and knowledge, pagkapasok mo sa kanya, if ever tapos mo na magawa yung task or yung project mo sa kanya, if project-based, mare-refer ka pa niya sa iba. Kasi smooth yung naging experience niya sa'yo. Okay, pero ayun, huwag kayong mag-fake it till you make it. Ayun, depende na lang din siguro yan sa tao. Pero ako hindi ako mag-fake it till you make it. Skills muna tsaka knowledge. Kahit ilang months kayo mag-aaral, basta ma-acquire nyo yung knowledge bago kayo mag-apply, mas better yon. Then, yun lang. Tapos, next, maliban sa skills and knowledge, isa na dyan is confidence. Ayan. Kahit may skills and knowledge ka, pero wala kang confidence para i-present yung sarili mo, baka ma-turn off lang sa'yo yung client mo, then hindi ka nila i-pursue. Kasi parang kahit meron ka knowledge and skills, nakikita nila sa iyo na parang duda ka pa sa experience mo, baka, di ba? Baka sure ka ba na kaya mo gawin to? Ganyan. So, dapat confident ka. Then, yung iba, nagre-require ng resume. Yung iba, nagre-require ng portfolio. So, make sure na meron kayong resume at portfolio. Sa resume, sa Canva, pwede kayong gumawa. Pero i-customize nyo pa rin na fit sa tingin nyo sa personality nyo. Huwag nyo gamitin yung eksaktong template sa Canva kasi baka pare-parehas na kayo niyan. So, iba-ibahin nyo lang, konting design. Sa tingin yung nagre-represent na pag nakita yung resume at portfolio nyo, ayun, ikaw yung unang maiisip. Then, hindi niya mararamdaman na generic, parang katulad ka ng ibang VA. Next is, yung iba, nire-require college graduate. Ako, hindi naman ako college graduate. Ayun yung sinasabi ko na kapag meron kang skills and knowledge, parang pumapantay ka na sa mga college graduate. Kasi mas pinipili syempre ng client natin yung marunong gumawa ng pinapagawa nila. For example, marunong ka gumawa ng landing page, ng website, ng SEO, video editing, graphic design, ano pa ba, automation, pagmamanage mo ng Go High Level, marunong ka ng mga CRM, marunong naiintindihan mo yung
yung social media, yung digital marketing, marunong ka mag-email marketing, marunong ka mag-run ng ads, kaya mong gawin lahat ng yon, mas pipiliin ka nila compare sa college graduate na hindi kayang gawin yung mga yon. 'Di ba? Kung ikaw virtual assistant na kayang gawin lahat ng yon, tapos may nag-a-apply din sa kanila na college graduate pero hindi kaya gawin lahat ng yun, syempre mas pipiliin ka nila. Pero bonus kung college graduate ka tapos kaya mong gawin lahat ng yun, edi, 'di ba? Bonus 'yun. Mas mataas yung chance mo na matanggap ka. Next, meron ka dapat skills and knowledge, confidence mo, resume tsaka portfolio. Pagkatapos nun, isa na ba yung last kong sinabi? Meron kang, ayun nga, yung skills tsaka knowledge. Tapos, bonus na lang kung meron kang diploma or college graduate ka. Pero depende yun guys kung sa ano mga applyan nyo. Kasi, ako, sa role ko ngayon is hindi required na college graduate. Basta meron kang skills and knowledge, pasok na yun. Sa role ko Pero siguro may ibang VA roles na kailangan talaga ng college graduate or undergrad. So, check nyo na lang din yung requirements nila or yung qualifications bago kayo mag-apply. Then, ayun. Next is, dapat marunong kayong makisama sa client nyo. So, share ko lang sa inyo. Yung client ko ngayon, grabe na rin yung connection namin or yung relationship namin to the point na share ko na rin yung personal life ko, share niya na rin yung personal life niya sa akin. Parang di lang kami nag-work. So, ayun, wag lang kayo mag-aim sa money. I-aim nyo rin na mas deep pa yung connection nyo ng client nyo kaysa sa pagiging client lang. Okay? Kumbaga, ay nga, brother na nga tawag niya sa akin, di ba? So, parang nalampasan na namin yung as VA tsaka client na level na sabihin natin border na relation. So, parang brother na, di ba? So, ayun, pinapakilala niya na rin ako sa kapatid niya, sa brother niya. Then, nire-refer niya rin ako sa iba niya pang mga kakilala. Then, ayun, kilala na rin ako ng asawa niya, kilala na rin ako ng anak niya. Ganon din sa akin, di ba? So, i-aim nyo na mas maging malalim yung connection nyo ng client nyo. Wag lang puro work and task and money. Kasi yung money, di ba, basic na lang yun sa kanila eh. Ano na lang yun eh, parang dollar kasi sa kanila. Nakwento nga niya sa akin yung $600, gas lang niya yun per month. Di ba? Imagine nyo, $600 gas lang. Hindi ko nga maisip yun eh. Di ba? Pero sa atin, ang laking bagay na nun. Di ba? Tapos kung makikita mo, yung monthly expenses nila, ang laki. Parang savings ko na dito sa Pilipinas yun. Parang makakabili ka na ng maganda-gandang whatsoever yung monthly expense nila. Ang laki, pero sa kanila, maliit lang yun, di ba? Pero sa atin, ang laki. Di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo na huwag nyo i-aim yung pera kasi basic lang yun sa kanila. Pwede na lang ibigay sa inyo yun anytime kapag worth it ka. So, another requirements para maging VA ka is, ayun lang naman kadalasan eh. Basta huwag niyong pepekein. Basta meron kayong skills tsaka knowledge sa kung ano man yung ina-applyan nyo, mataas ang chance na mapapasa kayo. Then, confident kayo na, meron akong skills and knowledge na ganyan, nang hinahanap mo, and kaya ko yung gawin. Diba? Sana, sagot ko yung question nyo. Yun lang. Bye-bye.